Blessed afternoon po, church! Tayo po tayong lahat. Ready na po ba ang lahat? Let's bow down our heads and close our eyes and feel the presence of our dear Lord. Panginoon, sana po may matutunan po kami ngayon po, like this Sunday. And sana po may apply po kami ulit. And sana yung focus lang po namin sa inyo lang po, Lord. Wala po kaming Hindi po kami nagfo-focus po sa iba, sa katabi po namin. Sa inyo lang po, Lord. At sana po, Lord, we can feel your presence pag nag-praise and worship po kami, Lord. And sana po, Lord, once we've learned a lot about your word, sana po kaya po namin i-share po sa iba para makapag-save rin po kami ng souls, Lord. Tulungan niyo rin po kami mag-invite para po mag-multiply po yung church at para dumami po yung tao at para mas marami po yung makakilala po sa inyo, Lord. Guide us this Sunday, Lord. Protect us from what's happening. And salamat rin po sa pagbigay po ng oras para po kami ay makapag-church kahit minsan po yung iba po busy. Salamat, Lord, sa pag-guide po sa amin palagi. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, "Now thanks be unto God which always cause us to triumph in Christ and make manifest the savor of His knowledge by us in every place." Hello, church! Magandang araw po sa ating lahat. No? Can you please greet everyone hi sis, hi bro, masaya akong makita ka. Kamustahin niyo siya? No, rumibot kayo, kamayan niyo, katabi ninyo, yung nasa likod ninyo. No, greet everyone. Happy Sunday! No? Bless, katabi niyo doon. So, hindi natin tayo mapapurihan. Sumamba sa Panginoon, ibigay ang lahat ng adoration. Pagkat siya lamang ang nararapat sa ating mga papuri, sa ating mga boses, sa ating pagtaas ng kamay. Amen po ba? So, why don't you raise your hand? No, surrender.
that Jesus is inviting you. Come on, church, we can praise! Can we clap our hands? Lahat ng may mga kamay pumalakpak. Amen. Yung iba walang kamay sa babo. Lahat ng may kamay pumalakpak sa Panginoon. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonders of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of all kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. Come on, church! You are wonderful, and I shout of the earth will be your praise. God forever in the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven is open. Earth bow down in the wonder of your Heaven is open. Heaven is open. Death is broken. And the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of all kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And I shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. The universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. King of all kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And I shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. And the soul of the earth will be your praise. God forever, all the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is Come on, let's continue to sing, to dance to our Father in heaven. Sabi sa kanyang salita sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son because He loved us. Amen.
thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Oh yes, Lord. Come, all your sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Bring your addiction, bring all your failures. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell, the power of hell, forever defeated. Now it is well, I'm walking in freedom. For God so loved the world. Praise God. Church, come on, church, lift your voice. From whom a blessing. Come on, praise Him. Praise Him. Praise Him. For the wonders of His love. Praise God. Praise God. Praise God. From whom a blessing. Praise His love. Praise Him. Praise Him. For the wonders of His love. It's amazing love. For God so loved. Come on, church. World that He gave us His one and only Son to save us. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. The power of hell forever defeated. Now it is well, I'm walking in freedom. God so loved the world. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. So bring all your failures, bring your addiction, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. For God so loved the world. Amen.
Ipanatili po nating nakapikit ang ating mga mata at basahin po natin ang salita ng Lord in John 16 verse 33. Sabi po ng Panginoon doon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this word, you will have trouble. In this word, you will have tribulation. In this word, you will have persecution. In this word, you will have testing. Pero ang sabi ng Lord, take heart because I will overcome the world. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Being follower of God, hindi po madali. Amen. Pero ang sabi ng Lord, keep trusting Him and remain faithful because He overcome this world at the cross. It is finished, sabi ng Lord. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin, basta kasama natin ang Lord, it will finish with peace, with gladness sa ating mga buhay. Come on, let's praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. We give you praise. Come on, ibigay mo lahat sa Panginoon. Sa cross ng Kalbaryo ang daladala mong pumasok dito at lalabas ka dito sa kanyang simbahan, sa kanyang tahanan. That you overcome. You have the victory. You have the triumph. Panginoon, this is Fighting for us, heaven angels all around. You're my help and my defender. You wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you and to mention of your greatness. In your name I will bow down. In your presence bring the silence. For you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship. Come on, let's scream hallelujah.
the cross, the work was finished. But you're buried in the ground. But the grave could not contain you, for you were down victorious. Come on, church! Hallelujah! Every hiding must come on, church. Lift up your voice. Strongholds shall be broken. This is your prayer. You wear the victor's crown. You are overcome. You are overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You are overcome. You are overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You are overcome. You are Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napagtagumpayan nyo na, Panginoon. We are victorious, Lord God. Walang kabwisitan na nagahari sa amin, Panginoon. Walang kahirapan, walang sakit, o anumang karamdaman, Panginoon. Lahat, Panginoon, napagtagumpayan nyo na. We are an overcomer, Lord God. Hallelujah, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa grasya ninyo, sa habag ninyo, Panginoon. Come on, palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We give you praise, we give you praise. Hallelujah. Amen, amen. Praise God po. Amen. Batiin nyo naman po yung nasa katabi nyo. Ayan, hintayin lang po natin ang ating mga kids na lumalabas. Yan, habang lumalabas po sila, magkakaroon po tayo ng onting announcement. Yan. Abangan nyo po, kung sino pa po yung mga hindi nakakapanood sa Usapang Adan, podcast po yun, no, dito po sa church. Nilaunch nakaka 1 month na po kami. Amen. So, every Monday po yun, 7 p.m. Habang kumakain kayo, pwede nyo pong i-play. No, every Monday, 7 p.m. Tapos, sa March 13, again, merong ulit mentoring po, kung gusto nyo, sa Balanga, sa Penelco. 150 pesos lang po with Bishop Oriel. 100 naman sa mga estudyante. Alauna, 1 o'clock. No, baba kayo ng 4 lanes, so doon lang po yun. O kaya, pwede kayong makipag-coordinate sa iba. Tapos magkakaroon po tayo ng live class party ng April 12. Mag-open po ulit ang live class sa April 12. Palakpak naman po dyan para sa batch 2. Amen. And syempre, ang ating second year anniversary. April 13, Sunday. Gaganapin po yun sa diyan siguro. No? Sa Bebs Elementary School ulit.
Yan, pwede na po kayo mag-invite nun. So may special guest po tayo. Hindi ko muna sasabihin kung sino. And merong Encounter God Retreat sa mga re-encounter pala. Re-encounter God Retreat sa March 22. Tama ba? 22, no? Tapos yung encounter naman dito po sa church, May 16 to 18 pa. Pero yung March 22 sa Pampanga po yun. No, kung gusto nyo ulit magka-encounter, pwede po kayong sumama. And palakpakan naman po natin yung mga estudyante natin dito. Umattend ako sa meeting nila. Lahat with honors. No? Praise God po sa mga buhay nila. No? Yan. Naalala ko yung kabataan ko. Wala akong honor pero pinapalakpakan ako. Amen, amen. No? So kung natandaan nyo yung topic natin, ano ulit yung topic natin? Na-discuss ko yata last time. Na-discuss ko last time about being an ambassador. Natandaan nyo po ba? Amen. Kaya lang minsan habang dinidiscuss ko yun, yung iba parang hindi kumbinsido eh. Parang ako yung nagsabi. No? Parang ako yung nagsabi. Hindi naman ako nagsabi nun. Yung Bible naman, di ba? Yung Bible naman po yung nagsabi nun, being an ambassador. No? Kasi minsan, pag hindi ka naniwala, hindi magmamanifest. Amen. Wala si Sister Adora dito, pero naalala ko lang yung testimony ni Sister Adora. Nanonood lang daw siyang ganyan. Sabi daw sa kanya, you are chosen. No? Chosen po yung team natin noon for October yata, hindi ko matandaan. Sabi niya, pinili ka, you are chosen. Siya nanonood lang siyang ganun. Sabi niya, pinili ako? Pinili ako? Sabi niya. So naniwala siya, nagmanifest. Nakita niyo naman. Sana adore pa rin siya ngayon, no? Kung nakita niyo lang po siya dati, di ba? Mas parang ganito yung buhok, no? No? So ganun po, di ba? Minsan sa faith kasi, minsan kailangan natin maniwala muna bago natin makita. Kasi dito literal kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero sa faith minsan to believe is to see. Minsan kung kailan ka maniniwala, doon mo pa lang makikita. Doon pa lang mabubuksan ng iyong spiritual eyes. Amen po ba? So ready na po ba tayo sa monthly theme natin for the month of March? Amen. Month of March. So binasa po ni Ate Angel kanina. 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang sabi doon, now, thanks be unto God, which always cause us to triumph in Christ. It makes manifest the savor of His knowledge by us in every place. Yan, King James Version. No? Medyo, sino ba nagbabasa dito ng King James? Medyo malalim. No? Medyo malalim. Pero hindi ito yung unang alam ko nagawa ang King James 1600s. No, pero may mga nauna pa diyan yung Bishop's Bible, no, may mga nauna pa diyan mga 1500s. Tapos nagkasundo yung mga scholars sa Cambridge, sa Westminster, no? Nagkasundo yung mga lolo ko dati. Nag-come up sila, ito yung ginawa nila. So, King James Version, no. 'Yon. So yung nababang theme for the month of March, tinignan ko yung original niya, Greek. No? Basahin natin. Jel, pwede bang mabasa to? Pwede bang mabasa? Hindi no? Ako rin hindi ko mabasa. Si Daniel kaya niyang basahin yan No? Ulitin natin yung next. Tignan ko yung mga keyword lang. Siyempre hindi ko rin alam. So andito, sabi niya, leading in triumphal procession. So yun pala yung ibig sabihin ng triumph in Christ. So nililid ka into triumphal procession. Tapos yun, yung fragrance naging mabangong aroma. Amen. So yun pala. Kaya binuntahan ko tinignan ko yung mga mas kalapit niya na verse, na translation. So nakita ko yung sa NLT. No? NLT, tignan po natin, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang sabi doon, but thank God. No? Magpasalamat daw. Kanino magpapasalamat? Sa Diyos. No?
No, hindi sa atin, hindi sa ating sariling lakas, sa Diyos daw magpasalamat. Amen? Hindi sa sarili nating skills. Na bakit ka magpapasalamat sa Diyos? Ang sabi dito, He made us His captives and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. So mamaya i-discuss natin yan. No? Ibig sabihin, dinamay niya, sa madaling sabi, dinamay niya tayo sa pagkapanalo niya. Nanalo si Christ, kaya nga yung kinanta natin, di ba? Victor's crown. So dapat every high must come down, no? Every strongholds wala na dapat na demolish na, no? Kasi suot niya na yung victor's crown. Victor na siya, no? So ang sabi pa diyan, now, no, ngayon, He uses us to spread the knowledge of Christ everywhere, no? So nagagamit niya tayo, na-anoint niya tayo para ma-spread yung knowledge of God. So tanong mo yung katabi mo, na-spread mo na ba? Amen. So pag na-spread mo daw, ang sabi doon, it's like a sweet perfume. Sabi sa Greek, aroma, mabangong aroma. No? Sabihin mo sa katabi mo, ang bango ng bunganga mo. Kasi sweet. So pag ang lumalabas daw sa bibig mo is mga knowledge of God, mabango yung bunganga mo, sweet perfume, parang ganun. So kahit hindi ka nag-toothbrush, mabango pa rin para kay Lord. No? Sa katabi mo, hindi, pero para kay Lord. No? Kasi di ba pagkabaliktaran, pag sinabing, ang baho ng bunganga nito, hindi naman literal na mabaho talaga. Pero yung iba, literal talaga. No? Ibig sabihin, parang bastos yung lumalabas sa bibig. Tama ba? Ang ano ba doon? Idiomatic expression ba yun? O, basta yun. Absent kasi ako nung tinuro yun eh. So yun, nagiging sweet perfume daw. So ang sumulat na ito si Pablo. So ang galing niya, triumphal procession. Ibig sabihin, triumphal procession, ginamit niya kasi under Roman Empire sila, di ba? So dati, uso yung sakop-sakop, di ba? Sasakupin nila, kaya lumaki nga sila. 52 countries as of today. Ganun kalaki yung nila. Biggest empire sa kasaysayan ng mundo. So ganun ang nangyari. Tapos pag nasasakop niya yung isang lugar, magmamarcha yung yung mga general. Habang nagmamarcha sila, yung mga palakpakan. Feeling nila sila rin yung nanalo. No, halimbawa ikaw hindi ka naman general, ka lang, citizen ka lang ng Rome, nakaupo ka lang doon. Tapos papasok yung mga general sa gate. May kasamang mga captives, bihag, no? Bakit naging sweet aroma? May insenso silang dala. No, may insenso, umuusok 'yun habang nagpaparada sila. So naaamoy yung victory sa kanila. No, hindi lechon, yung sweet may mga usok, nilalagyan ng frankincense. No? So ganon, nagiging sweet aroma. Kaya triumphal procession. So, yung iba nagse-celebrate hindi naman dahil panalo sila. Kung hindi nakiki-celebrate lang sila kasi naging so yun yung ginawang symbol ni Paul nung sinulat niya to, 'di ba? Ang galing. Kaya triumph in Christ. So siyempre, kinumpara niya yun sa atin mga believer. 'Di ba? Kasi nga Jesus is the victorious king na pagtagumpayan niya na lahat, no? Yung over sin, over power of darkness, ang matindi pati yung kamatayan, over death. 'Di ba? Sabi niya, destroy this temple and after 3 days I will build it again. Akala ng mga tao yung building, yung pala siya, no? Kasi ito yung pala yung temple, no? So after 3 days nabuhay siya. Kaya nandito tayo. 'Di ba? Kung hindi siya nabuhay, no? So wala tayo dito. Amen. Kaya kasama tayong nagtagumpay ni Kristo. Sabihin mo, kasama kang nagtagumpay. Amen. Declare nyo naman, I am a victor, not a victim. Amen po ba? No? So yun nga, 'di ba? Yung mga tao hindi sila yung nakipaglaban. They simply joined the celebration. So para mabigyan lang ka ng mas malinaw lang. Halimbawa, yung nanay mo or yung asawa mo binigyan ng malaking bonus. Naalala ko yung asawa ko nung may sahod pa ako eh. Pagdating ng sahod,
So, parang pati siya sumahod. Alam mo yun? Halimbawa, yung tatay mo, nagka-bonus or yung ate mo, yung kapatid mo, yung kung sino man, no? Sa madaling sabi, nagka-bonus nga, no? Tapos niyaya ka. Feeling mo, ikaw din yung may bonus eh. 'Di ba? Kasama ka sa triumph ng tao na yon. So parang ganon. O ibang example, halimbawa, championship Dallas versus Lakers. Nanalo yung Dallas kasi nandun na si Anthony Davis. Parang tahimik kayo, puro Lakers yata yun nandito no? O sige, nanalo yung Lakers kasi nandun na si Luka. Amen? Mali pala yung naisip ko. Puro Lakers pala yun. Nanalo yung Lakers, nandun si Luka kahit naglaro si Anthony Davis. So feeling mo nung nanalo, champion ka din. Naranasan nyo na yon. Naalala ko, 6-6 ako sa Mitsumi. Sa Esilor. No? Pagdating ko doon, bibili na ako ng cookies. Pupunta pa ako ng palengke. Tapos ulam. Wala nang tulog-tulog yun. Manonood ako, championship. Pag nanood ako ng championship, kahit puyat, papasok ako kinagabihan. Kasi lang, alam mo yung para may mabida ka lang. Kasi nga, nag-i-spread ka ng knowledge eh. Ngayon, pag ikaw, wala kang alam sa nangyari, wala kang ikikwento, panggabi, tahimik ka sa kwentuhan, parang nakatingin ka lang na ganyan, no? O, ay talaga, ganun ka lang. Ikaw, bidang-bida ka. Puyat ka eh. Siyempre, sila tulog. So, parang ganun tayo sa verse na to. Nagiging sweet perfume kasi yung knowledge na dala-dala natin. Amen? So, feeling mo, bida ka rin, champion ka rin, kahit yung Lakers yung nag-champion, no? Feeling mo ikaw yung champion. Na-experience nyo na yun, yung paborito nyong team, nag-champion. Tapos, tuwan-tuwa ka kahit hindi ka naman kilala. Tapos, pag natalo, nakikipag-away ka din. No? Na-try nyo na ba yun? Lalo na yung mga liga dati. Ngayon kasi, puro cellphone. Dati, pag may liga, talagang yung kwadro, yung housing, yung mulabi. Talagang ang gulo eh. No? Nakita nyo maglaro si Kuya Jess dati, mabibilib kayo. No? Diba? So, yun ang nangyari. So, malinaw ba? Ulitin natin. Halimbawa, ganito. No? Minsan kasi ang nangyayari, halimbawa, ikaw kasama ka mismo sa team, tapos ang score, fourth quarter na, last 2 minutes, kadalasan pinapasok niyan yung mga bangko. Yung mga hindi napapasok. 'Di ba? Yan, sila Rainiel. Pinapasok na pag mga ganun. Ito naman. Wala sa outlook, bigla ko lang na mga ganun ba? Last 2 minutes, pasok na. Kayo, pasok. Mga ganun, di ba? Ano? Siyempre, yung mga star player, hindi na porsigidong-porsigido yun. Kasi nga, we triumph in Christ. Napagtagumpayan na ni Kristo. 'Di ba? So ikaw, dahil alam mong panalo ka na, medyo laro-laro na lang 'yon. Hindi ka pa minsan kasi pagdikdikan, nakikipag-away ka pa eh. Parang ganoon. Halimbawa, nawala ng kuryente to, tapos nagkaroon. 'Di ba? Nung nagkaroon to, binuksan na natin. Hindi naman pwedeng, hindi, hayaan mo. Mag-ano lang tayo, brown out para solemn. Siyempre hindi, 'di ba? So meron na, bubuksan mo na lang yung ilaw. Pipindutin mo na lang. Ibig sabihin, nanalo na, andun na. Amen po ba? Malinaw po ba? No? Halimbawa, mamaya, maglilibre si Jik-Jik. Naiwan pala yung wallet. No? So maghuhugas. Buti may dalang pera ako. Siyempre ako yung bida. No? Sabi ko, wag ka na maghugas. Meron na. Hindi, maghuhugas ako ng plato. So minsan, siyempre hindi naman, di ba? Parang ang pangit. So parang ganon, yung nagiging buhay natin ngayon. Minsan namumuhay ka na parang talunan ka. No? Minsan namumuhay ka na parang hindi ka mananagumpay. Ang sabi dito, we are victorious, nanalo na. No? He wears the victor's crown. Tapos ikaw, yung lifestyle mo, parang hindi pa din. No? Minsan ang problema talaga, mindset. No? Mindset. Naniniwala kayo doon? No? Andun na yung problema. Minsan, yun na yung kailangang operahan eh. No? Yun na talaga. May oppression. Oppression ang nangyayari. Kasi ayaw maniwala sa mga verse
Victorious na daw, we are triumph in Christ. Ngayon, ang nangyari, paikot-ikot ka. Kakatapos lang natin sa Exodus. Sabi sa Exodus, ang biyahe lang pala, simula sa Egypt, papunta sa Promised Land, ilang araw lang. Ngayon, inabot sila ng 40 years. Sabi niya, sabi pa nga doon, wag mo muna silang papaharapin doon sa mga kalaban. Kasi baka matakot sila, magtak-atrasan. Bakit? Because they were oppressed for how many years? For 400 years. So tayo minsan, na-oppress tayo ng mahabang panahon. Nabihag tayo ng mga lumang ginagawa natin, ng mga kadimunyuhan ba dati. So ganun, yung mga ginagawa mo. So ngayon, natanggap mo yung bagong salita. No? Yung salitang buhay ni Kristo. Ngayon, ang problema, dapat pag may bago kang tinanggap, may bago ka ring tatanggalin. Hindi mo tinanggal, tanggap ka lang ng tanggap. No? So, ang nangyayari, naiipon yung basura. Kailangan, tinatapon na yon. O kaya, gayahin nyo yung kapitbahay, sunog ng sunog. Ang ganun ba? Di ba? So, dapat ganun. Di ba? May tinatanggal. Sabihin mo, tanggalin mo na. Kasi yun yung nakahinto sa kanila. Yung oppression na ganun. Ayaw nila maniwala na ganito ka na. Naalala ko si Babalu tsaka si... Tuntua ako sa pelikula dati na yun. Si Redford White ba yun? No? Yung mga galing bundok. Tapos, nung gusto pa rin nila na tutulog sa kumbaga oppress nga. So, ganun yung nangyayari sa atin. Diba? Na-oppress tayo ng mahabang panahon. Minsan, nagkakasala ka, hindi dahil, siyempre natanggap mo na si Kristo, Holy Spirit, nasa iyo na. Tapos may cell leader ka, may cell group ka, may pastor ka pa. Pogi po. No? Tapos, ikaw pa rin? Oppressed pa din. So, ang problema, mindset. Sabihin mo, mindset. Amen? So, kasi napagbayaran na eh. Diba? Napagbayaran na, nahingi mo na ng tawad. Ang problema, pag humingi ka ng tawad, kinukumpara mo sa asawa mo. Kasi yung asawa ko, pag humingi ako ng tawad, 10 times bago ako patawadin eh. No? Sabi sa 1 John 1:9, basahin natin. Sabi doon, if we confess our sins to Him, kanino? Sa asawa mo? Hindi. Kay Lord. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us, nilinis ka na, from all wickedness. Amen po ba? No, pinatawad ka na ni Lord. Amen. So, tignan pa natin, 2 Chronicles 7:14. Yan. So, baka makumbinsi ko na kayo. 2 Chronicles 7:14. Yan, magandang hapon po sa mga nasa online. Sabi dito, then if my people, so tayo yun, who are called by my name, will humble themselves, no, kung tayo ay magpapakumbaba, and pray, and seek my face, no, talagang hinahanap mo talaga siya. Nag-pray ka ng talagang, kasi alam ng Diyos eh, di ba? And turn from their wicked ways. So, kailangan mong talikuran talaga. Ang sabi niya, I will hear from heaven. Mapapakinggan niya. And will forgive their sins and restore the land. Amen. Parang ayaw niyo pa rin maniwala. Amen po ba? Amen. So, napatawad na tayong lahat. Kaya, dapat mamuhay na tayo ng victorious lifestyle. Amen? Amen. Mamaya, panoorin mo ulit, baka makumbinsi ka. No? I-play mo minsan. Minsan, pag hindi ako makumbinsi sa lagi kong piniplay yung mga pinapanood, yung mga preaching na napapakinggan ko. No? Hindi nyo ba natanong, bakit si Eva tsaka si Adan, nung nagkasala, bakit hindi na lang pinalitan? Kasala na naman to, dinurog. Tapos, nagmolde ulit. Mas magandang version. Pwede naman. Dalawa pa lang yung tao nun eh. Diba? Pwede naman. Bakit kaya? Hindi nyo natanong. Ako minsan natanong ko yun eh. Bakit nga ba? Bakit dalawa pa lang yung tao? Tapos pwede namang palitan na lang ulit. Parang nagluto ka ng pancake. No? Nasunog. No? Bigay mo kay Balong. Wala naman siguro siya dito. So, ganun, di ba? Nasunog. Tapos, nasunog. Pwede naman siyang palitan. Di ba? So, bakit? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. No? Kasi God is not in the business of replacing people.
He is in the business of repairing people. Sabihin mo sa katabi mo, God is repairing you. Amen. So kung tayo, ang bilis natin magpalit, no? Minsan si Lord, yung business niya talaga, gusto niyang ayusin ka, i-repair ka. No? 'Di ba? Amen po ba? No? So yung mga struggle nyo sa buhay, yung mga dating pinag-pray nyo, una blessing, tapos naging burden, huwag niyong tanggalin. No? Kasama talaga ng blessing yung burden. Amen? Minsan magkadikit talaga. Kasi responsibility yun eh. Yung disciple natin, ginaguide natin yung mga anak natin, asawa. No? Do not give up on them. Keep praying. Amen? Kasi may Diyos na kaya tayo at kaya silang ayusin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa pala. Amen? May pag-asa pa. No? Kung malungkot ka, nahihirapan, nag-i-struggle, okay lang yan, but God can fix you. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? No, kasi nandito ka pa eh. Lalo na kung nandito ka pa, you are still here. You are not quitting. Amen po ba? So maiksi lang yung i-share ko ngayon, introduction lang ngayon. Kasi yung Diyos gusto sa ating ipaalala tong tatlong bagay na to. No, God wanted to remind us these three things. Number one, ang sabi doon, you're doing great. Even if you don't see it yet. No, sabihin mo sa katabi mo, you're doing great. Amen. You're doing great, no? Tapikin mo naman, no? You're doing great. Galatians 6:9. Ang sabi dito, let us not grow weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. No? Do not give up easily. No, kanina nagpan-run kami ni nanay. Sabi ko, ano pa itong pinasok ko? Walang practice, tapos hinika pa ako last week, tapos pan-run. Sabi ko, dapat nakapag-practice ako eh. Do not give up, do not give up. Tapos sumabay sa akin yung tropa. Jay, sabi ko, tara, takbo tayo. Sabi ko, sumabay pa to. Tara, takbo tayo. Si Margie's Place ba? Yung mga lalaki doon. So, sila. So, sabay kami. Takbo kami. Kaya pa yan. Sabi ko, pambihira. Hindi, kaya pa. Yung dibdib ko parang puputok na. Hindi. Tapos yung talagang lahat, ngawit na ngawit. Yung utak ko na lang yung malakas eh. No? Hindi, powered by the Holy Spirit. Diba? Takbo ako. Walang tigil. Diyos ko, Lord. No? Ang hirap kasi pag wala lang practice. Sabi doon, do not give up. Sabi ko, ito yung outline ko, Galatians 6:9. Do not give up. I will reap a harvest. Pagdating sa dulo, may libreng lugaw. No? Minsan, kailangan ng motivation eh. No? So, takbo. Nanalo naman. May medal nga ako eh. No? So, sabi ko, kaya pa pala. Kaya lang, nung pauwi ako, sabi ko, parang binugbog yung katawan ko. Naantok na ako. So, di ba, you're doing great. No, minsan ano lang talaga. Delay kasi means is not denial. No, minsan nadi-delay lang naman eh. No, baka may tinuturo pa sa'yo si Lord. Baka may kailangan ka pang ayusin. Kasi baka pag binigay sa'yo yan, yumabang ka. Maging curse ka, makalimutan, magkaroon ka ng curse, tapos makalimutan mo siya. Amen? So, kailangan matuto tayo mag-manage. Amen? Delay means is not denial. No? So, minsan nadi-delay lang, pero huwag kang mainip. No? Do not give up, ang sabi dito. You're doing great. Diba? Minsan kasi, nagda-diet ka. Ibig sabihin, alam mo yung 3 taon kang tumaba, 1 buwan gusto mo pumayat ka kaagad. Amen? Andito ba si Ate Lan? Kita ko si Ate Lan kasi pumapayat na eh. Araw-araw, naglalakad eh. No? Yung lahat ng pagkain niya, binibigay kay Kuya Jess. No? So, do not give up. No? Yung simpleng pagbabasa mo, hindi mo mapapansin. Matatransform yung pag-iisip mo. Minsan kasi pag nagbabasa ka ng Bible, wala ka namang maintindihan. 'Di ba? So, ang gawin mo, maniwala ka muna, maiintindihan mo. No? Minsan kasi ang hirap intindihin. O kaya magpalit ka ng version, Pinoy version. Baka puro ka kay King James. Isaac begotten son.
And mga ganun ba? Ang bigat basahin pag ganun. No? So, punta ka muna sa medyo Pinoy version. Malinaw, mababaw-babaw. Amen. And minsan naman, ang nangyayari, no, we're doing great naman eh. Hindi lang natin masyadong napapansin. Kasi minsan, naghahanap tayo ng extraordinary. Alam mo yun, yung miracle. Yung talagang, halimbawa, simpleng pag-worship lang. Tapos sabi mo, parang hindi ko napipil si Lord. Kasi dati, kinukumpara mo, dati kasi pag nag-worship ako, kinikilabutan ako eh. Lahat ng buhok talagang tumatayo, talagang iba. Paano kung hindi mo na naramdaman yung kilabot na yon? So, give up ka na. Diba? You're doing great. Sabi niya, at the proper time, we will reap a harvest. No? Minsan, huwag tayong humanap ng extraordinary na miracle talagang nabuhay yung patay. No? Yung mga simpleng miracle talaga na matindi. So, minsan sa simpleng bagay lang na ginagawa natin, napupurihan po ang Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, malayo ka na sa dati. Ang laki na ng pinagbago mo. Amen. Parang, kumbinsihin mo, sabihin mo, malaki na yung pinagbago mo. No? So, minsan, ang nangyayari, alam mo minsan ang nangyayari lang, kino-compare mo yung progress niya sa progress mo. Eh, kasi siya ganito. Eh, ako ganito pa lang. Comparison kills. No? Comparison destroy. No, minsan, kinukumpara mong pilit yung ikaw sa kanya. Eh, may iba-iba tayo ng timeline. May iba-iba tayo ng development. No? Ang nakikita lang ng tao sa atin, 10%. Yung 90%, hindi nila nakikita kung anong ginagawa nila natin sa bahay. No? Sa pag tayo na lang mag-isa, kung paano tayo nagde-develop. So, minsan ganon. Kinukumpara natin, kasi siya ganito eh. Ako, parang, alam mo yon, ganito pa lang. Pero pag kinumpara mo yung ikaw sa previous na ikaw, malaki na rin pinagbago mo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, malaki na yung pinagbago mo. No? Kalabitin mo naman para maniwala. No? Lalo na dito sa church. No? Sa church, hindi naman tayo pagalingan dito. Hindi naman tayo patalinuhan. Hindi rin naman tayo papugian. Kung papugian lang eh, panalo na yung bayaw ko dyan. Kala nyo ako. Minsan humble din tayo. Pahambulan kasi tayo dito. 'Di ba? Dito pahambulan tayo, no? Ang matindi sa church pasunuran. Amen po ba? Amen. So minsan kasi ganun, no? Yung kung meron ka man sigurong i-compare mo kung paano siya nag-obey. I-compare mo kung ano yung sinacrifice niya. Pero wag naman sana to the point na di-discourage. Dapat kung nag-compare ka na ganun, ma-challenge ka. Hindi, kaya ko din yan. So, i-convert mo na in a positive way. Amen? Lalong-lalo na sa lahat na discuss ko nung close cell morning prayer sa mga hindi naka-attend. No? Minsan, akala nyo hindi kayo nagpa-progress. Yung year 2024 ko, year 2025 ko, walang nangyari. Meron iba't ibang areas of success sa buhay natin. Unang-una, spiritual. Amen. Nag-grow ka. Dati wala kang alam na verse. Ngayon, meron na. Jesus wept. No? No? At least yun lang. Alam ko yun. Pinakamaiksing verse. Jesus wept. No? Sunod, the Lord is my shepherd. Oh, Psalms 23. Dati wala. Diba? So, ngayon meron na. Nag-grow ka na spiritually. No? So, pangalawa, relationship. No, relationship. Relationship is a powerful currency. Every success, every breakthrough, every kontrata, project na na-deal, pansinin nyo, may isang tao na tumulong sa inyo. May naging close kayo. Bagong relationship. Amen? Relationship. So kung dumami yung kaibigan mo, nabawasan yung kagalit mo, check mo na yon. Relationship. Success. Dati, mga 100 times kami nag-aaway ni Mrs. Ngayon, 20 na lang. Ayos. No? So, check, 'di ba? Relationship. No? Ano pa? Finances. Ang problema, naka-focus ka sa finances lang. No, wag lang finances yung checklist mo ng area of success mo. Pero okay din. No, hindi natin pwedeng pabayaan yung finances natin. No, ano pa? Yung may outline ako dito.
Mental transformation. 'Di ba? Nagde-develop ka. No, yung attitude mo, yung thinking mo natatransform. Amen? So, areas of success yun. Dati, masyado kang buwisit. Ngayon, ano na lang, buwisit na lang. No? So, hindi na masyado. 'Di ba? So, okay na yun. Nagde-develop ka, ang dami mo ng alam, na may bago kang skills na natutunan. 'Di ba? So, hindi ka lang nakaasa sa mga miracles. Kasi yung miracles, pwede kang pagalingin yan. No? Pero once, halimbawa, ikaw nang, Lord, may diabetes ako, may high blood ako. I pray for healing. Sabi nyo, pinagbayaran nyo na in Jesus' name. Pinagaling ka. So, mag-develop ka. Magkaroon ng mental transformation. Baguhin mo yung habit mo. Alam ka naman, puro miracles. Diba? So, kailangan balansehin mo practicality and spirituality. Hindi lang puro hallelujah ka tapos pagdating wala kang minamanage. No? Mental transformation. Kaya ang kasunod nun, health and wellness. Amen? Kasi yung mga nanay and tatay, yun yung nagpapakain sa mga anak. So kung yung nanay and tatay, high blood, malamang yung anak din after ilang years. No? Kasi isa lang naman kayo ng kinakain eh. Amen? Pero hindi pa huli ang lahat. Amen? So ano pa? Siyempre yung God-given assignment and ministry. No? Mga checklist yun. 'Di ba? Oy, okay yung relationship ko, okay. Yung financial well-being ko nag-i-improve. No, may na-save ako. Dati 5 piso, ngayon 10 piso na per month. So at least, 'di ba? So ang dami kong nagkaroon ako ng mental transformation. Nabawasan yung kabusitan ko, no? Yung pagiging tampuhin ko, nabawasan. Yung pagiging selosa ko, nabawasan. Katamaran ko, nagkaroon ng transformation. Nagkaroon din ako ng spiritual growth. So may checklist. And syempre yung last, God-given assignment and ministry. No? Huwag kang maging sabi ng isang man of God, ikaw ay magandang pangit. No? Halimbawa, ang ganda ng trabaho mo. Ang ganda ng sitwasyon mo sa buhay. Ang pangit ng ministry mo. No? So you are successful in the wrong assignment. Amen? Pwede naman sabay eh. 'Di ba? Pwede na namang sabay. No? Yung assigned ministry natin, God-given assignment. Amen po ba? Number 2. Yan, 3 lang po 'to. Ang pinapaalala sa atin ni Lord. Pangalawa, ang sabi po, God sees your worth even when you don't. No? Minsan ganun, hindi natin na-appreciate yung halaga natin. Feeling mo, wala ka ng halaga. No? 'Di ba? Alam nyo, the most expensive treasure dito sa church, hindi yung drums, hindi yung aircon, no? Hindi yung gitara, hindi yung computer na yan, mga upuan. No? Alam nyo kung ano? The most expensive dito sa church is yung soul. Isipin mo, may kumpleto yung equipment tapos walang tao. 'Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang kayamanan ng simbahan. No? Kayamanan ka ng simbahan. 'Di ba? Ang dami-dami dito. No? Ang dami, ang ganda, aircon, nilalamig ka. No? Tapos walang tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, next week mag-invite kayo. Amen? No? Amen? God sees your worth even when you don't. No? Kaya minsan, pag nagkakamali ka, lalo tayong lumapit kay Lord. Kasi ang nangyayari, yung worth mo, binabase mo sa skills mo, sa kakayanan mo. Ngayon, pag nagkamali ka, feeling mo, hindi ka na worthy, wala ka ng value. Amen? Yung worth mo, binibase mo sa kakayanan mo, sa skills mo, sa talents mo, sa trabaho mo, sa kayamanan mo. Amen? Sa authority na meron ka. Paano kung nawala na yon? Feeling mo hindi ka na rin valuable. Amen? No? Yung Diyos nakikita ang inyong value, ang inyong worth. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, nakaka-bless ka. Yung presensya nyo pa lang okay na eh. Nakaka-bless na. No?
Di ba kayo, halimbawa, nakita mo, ay, nandun na naman si sister, Ay, natutuwa ako si brother, nandun na naman, Di ba? Nakaka-bless kaya yung mga ganun. Amen po ba? No? Parang ayaw nyo maniwala, Pangatlo, last na. Ayan, mabilis lang tayo ngayon. Pangatlo, last na to. No? Sabi mo sa katabi mo, last na to. No? Pangatlo, it's less about us and it's more about God. No? Sabihin natin, it's less about us and more about God. Ngayon, ang nangyayari kasi sa mundo, tinuturo sa atin self-promotion. No? Ano pong gusto nyo, sir? Lagyan natin ng tarpaulin? Yung mas malaki pa yung mukha nyo kahit tax naman yung pinangbayad, hindi naman sa bulsa nyo. Parang kilala nyo yung ganun no? Bawa, may kalsada. Ang laki ng mukha. No? Pero yung pinangbayad doon, hindi naman yun. Ang pinangbayad doon, kaban ng mamamayan. Di ba? Tapos yung bida sila, pinagawa to. Buti sana kung galing sa bulsa nila. No? Sa social media, di ba? Influencer, creator. No? So yun yung mga ano natin Yun talaga minsan ang tinuturo ng mundo na magkaroon ka ng self-promotion. Pero God calls us to surrender. Kasi true fulfillment comes when we decrease and God will increase. Amen po ba? Naalala ko si John the Baptist. No, kilala niyo si John the Baptist? No, actually, hindi naman yun yung trabaho niya na magbaptismo Di ba? Ang trabaho niya, i-prepare yung dadaanan ni Lord. No? John the Baptist, kasi siya nagsabi nito sa John 3:30. Pwede bang tingnan natin? Sabi niya, He must become greater and I must become lesser and lesser. No? Si John the Baptist, kaya nung John chapter 3, buong John the Baptist yan Ayan, He must become greater, I must become less. Sa kasi NLT, lesser and lesser. Ngayon si John the Baptist, ang nangyari, siya yung last prophet bago dumating si Kristo. 'Di ba? Tama ba? Tama naman, no? So ang nangyari ganon. Pine-prepare niya. And sabi ng mga scholars, si John the Baptist, lumaki yung ministry. Lumaki yung ministry niya, ang dami niyang followers, tagasunod. No, ang dami niyang tagasunod, ang dami niyang naniniwala kasi nagtuturo din siya. Ngayon dumating si Jesus. Nung dumating si Jesus, nagpakumbaba siya. Kaya ang number 3 point ko, it's less about us and more about God. Ang magandang example si John the Baptist. Amen. Sabi niya, kasi ang nangyayari parang ganito. May one time, kung di ako nagkakamali, lumapit yung mga disciple ni John the Baptist. Sabi kay Jesus, ikaw na ba yung Messiah? Ikaw na ba yung ganito, ganyan? Sabihin mo sa kanila, sabi ni Jesus, lumakad yung mga lumpo. Diba? Nakakita yung mga bulag, nakarinig yung mga bingi. No? So siya, natuwa siya, nakakulong na siya 'Di ba? Kasi chinismis niya no? Maganda yung story ng Bible, ang daming So ganun ang nangyari. Isipin mo, parang ganito. Yung kabilang church, dumadami. So imbis na mainggit tayo doon, 'di ba? Kasi ganun yung nangyari. Dumami sila, dumami yung cell group nila, dumami yung followers, dumating si Jesus, naglipatan sa kanila. So dapat magalit si John the Baptist, ako yung nauna doon Pero hindi Alam niya yung purpose niya. Sabi niya, it must become less. No, I must become a less. He must become great. Amen. So kaya ang number 3, it's less about us and it's more about God. So ako dyan ng mga pwede nating ipag-pray or mga declaration sa mga verse. Now, i-flash natin. Ayan. More of God, less of me. Sabi sa John 3:30. No? And sabi doon, let God increase as I decrease. So, dalawa. Pangatlo, less striving, more surrender. So, minsan kasi, gawa ka ng gawa,
hindi naman pinapagawa sa'yo ni Lord. Ang gusto ni Lord, isurrender mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, isurrender mo. Next, basahin po natin Luke 22:42. So yun minsan, hindi naman yung will mo, sana yung will ni Lord. No, minsan baka ikaw lang yung may gusto niyan. No? Ito yung minsan kasama sa pag-pray natin. Lord, not my will, but your will. Colossians 3:17. It's not about me, it's all about Him. Amen. So minsan yung ginagawa natin dito, it's more about God and less about us. Amen. Proverbs 3:5-6. No, submit all your ways, all our ways, and He will make our path straight. Step back so God can take the lead. Minsan kailangan natin mag-step back para i-lead tayo ni Lord. Amen. Empty me, Lord, so you can fill me. Ephesians 3:19. Kasi minsan hindi ka malagyan ni Lord kasi nga ang dami mong dala-dala. Ayaw mong i-give up yung mga past mo, yung mga bigat sa puso mo. No? Paano ka i-feel ni Lord kung na-feel ka ng iba? Paano ka paano ka ma-excite sa word ni Lord? Pagdating ng gabi, magdi-disciple ka, magdi-devotion ka. Nag-Facebook ka muna. Feel na feel ka na ng social media. Tapos nag-expect ka after mo mag-social media, i-feel ka, hindi na. Siyempre, aantokin ka na nun. No? Matutulog ka na nun. Amen po ba? No? Na-relate na karanas na po ba kayo nun o ako lang? No? 'Di ba? So, empty me, no? So minsan ang daming nagfi-feel sa atin. Wala nang lugar si Lord. No? Wala nang lugar si Lord. Kaya kailangan medyo bawas-bawasan mo yung kinakarga mo sa'yo. Kasi yung capacity natin, iilan lang. No? Mga 1 GB lang yung capacity mo. So, ang dami mong kinakarga, kulay pula na. No? So, kailangan bawasan natin. And nakalagay ito, I live not for myself, but for His glory. No? Minsan, ang hirap purihin ang Diyos kung ikaw nabubuhay ka sa sarili mo. No? Pag wala kang mindset na ganito, I live not for myself, but for... Kasi pag ikaw nabuhay ka sa sarili mo, maraming pride. Yung ego mo mataas. Medyo mabilis kang ma-offend. Amen? Kasi namumuhay ka sa sarili mo. Not for His glory. Amen po ba? No? Kaya it is less about us and it's more about God. No? Mahirap mag-disciple. No? Mahirap worship kasi commitment 'yan. Di naman lagi okay ka. Mahirap mag-multimedia. Tingnan mo, walang kapalito, baka gusto niyang matuto. Para palitan naman natin yung dalawa, no? Si Rainiel, para minsan mag-notes naman. No? So, yun, di ba? Mahirap, no? Halimbawa, mag-preach. Minsan, siyempre may mga ginagawa ka din. Lunes, usapang Adan. Martes, cell group. Miyerkules, midweek. Webes, close cell. Friday, close cell ulit sa Pampanga. May mga morning pa yun. No? May mga meeting pa kung saan-saan. Siyempre, may gawain ka rin sa bahay. May asawa ka din na maganda. May anak kang gwapo. Siyempre, pag pumayat yan, baka mahirap na. 'Di ba? Kaya nagtatabaan kami dito eh. No? So, ganoon, 'di ba? Tapos, gagawa ka ng preaching. Habang nagpipreach ka, may pipikit-pikit, may naghihikab, may nagse-cellphone, may kumakain, may tumatawa kasi na-delay sa joke. No? Parang nakaka-relate kayo. Mga ganun ba? No? So, minsan natanong ko, kasi sabi ng mentor namin, panoorin nyo yung replay nyo, pag-aralan nyo yung sarili nyo. Kasi, practically, wag mo ihasa lahat sa Lord, kailangan mo mag-develop. So, panoorin mo yung sarili mo. Kaya tinatanong ko, kamusta ba yung preaching ko, May? Sabi niya, panay ka di ba? Di ba? Di ba? So, di ba? Panay ka ganun no? So, no, ayun sa panay ka, no? Gusto ko na nga mag-yes no? So,
Inaaral natin, 'di ba? Inaaral natin. Kaya minsan pag napapano ako, tatlo na ako. No? Mga ang ganun, 'di ba? So, nagde-develop tayo, no? And na-realize ko, ginagawa ko pala 'yun hindi para parang syempre gusto ko ang goal talaga makakonect para mas ma-deliver ng maayos, mas mapakinggan ng kongregasyon, no? Pero wag nating kalimutan, ginagawa natin yung pagse-serve para kay Lord. So nung na-impress sa akin ng Holy Spirit 'yon, medyo gumaan-gaan. Kasi hindi mo na piniplease yung tao eh, no? Hindi mo na masyado. So kaya sabi ko magpapagupit na ako ng kasi nung pagpunta ko dito long hair eh. Ang hirap mag-ayos. Wax yung ganun. Sabi ko short hair na lang habang may buhok pa. Baka mawala na sa susunod. Diba? Ang hirap mag-fasting pag nakatingin ka sa'yo. No? Ang hirap mag-disciple pag sa'yo lang. Biro mo. Hindi mo naman kaano-ano yun. Ililibre mo. Tapos, i-chat mo. Tama? Kaya lang para kay Lord eh. Diba? Kasi kung para sa atin lang, o di yung ililibre mo, ikain mo na lang, tapos ibili mo sa Shopee. Pero hindi, pag na-transform yung pag-iisip mo, iba yung magiging appetite mo talaga. No? Kaya it's less about us, it's more about God. Dapat alam natin yung purpose natin, kung para kanino natin ginagawa yung isang bagay. Amen? Amen po ba? Biro mo, nagpa-fasting ka. Ang hirap mag-fasting. Lalo na ngayon, naka 40 days fasting kami. No? Tapos, aantok-antok ka. Nakakailang kape ako, 3 sa umaga, sa tanghali, sa 2:00. Tapos, hapon na naman. Binawasan ko, 1 na lang sa umaga. Hirap. No, nakakaantok. Kaya lang kung nakatingin ka sa'yo, hindi mo kaya yun. At takaw ko pa naman. Ang 5 to 6 gusto ko may laging nguya-nguya dito. May ginagawa. Ano yung mga ganong naging habit. Paano kung nakatingin ako sa akin? Hindi ko makakaya yun. Dati, pag nag-fasting ako, talagang wag kang magulo. Mainit yung ulo ko. Ang ganon. No? Kaya lang natatransform ang pag-iisip mo. It's less about me and it's more about God. Amen. Bago ako tapusin ko yung message na ito sa isang verse. No? Acts 7:55. Merong isang tao, ang pangalan niya Stephen. Hindi Steven, Stephen. Si Stephen nag-preach. Nag-preach siya. Walang na-born again. Siya lang yung nag-preach na walang na-born again. Ang nangyari pa, nung nag-preach siya, nagalit pa yung mga tao. Pinagbabato siya. Pinatay siya. Pero, may isang tumayo. Ang sabi kasi dito, Stephen, but full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God. And Jesus is standing at the right hand of God. Hindi niya na-please yung tao, walang na-born again, walang pumalakpak, nabwisit pa sa kanya, pinagbabato siya. Hanggang sa mamatay siya. Pero may isang tumayo, may isang na-please. Yung Panginoon. Amen. Ano ba yung piniplease natin? Napiplease ba natin si Lord? After ko lagi mag-message, magpe-pray ako saglit sa isip ko, Lord, sana na-please kita sa ginawa ko. Nung simula nung na-reveal sa akin yun, na it's less about you, anak, it's more about God. No? Nung nabasa ko din tong revelation nung Acts na to, medyo malaking nabuksan yung pag-iisip ko. Malaking, ano bang term doon? Parang freedom sa sarili mo. Alam mo yon na it is less about me, it's more about God. I-please mo yung Diyos. Tuwang-tuwa nga yung mga tao, natuwa kaya yung Panginoon. Amen po ba? Sa sobrang tindi ng preaching talaga, may isang na-born again dyan, actually meron naman, si Pablo. Tapos nagamit yon. Pero hindi pa agad-agad. Parang nataniman lang ng seed. Tapos tinawag siya ni Jesus, binigyan siya ng Amen. Pero at that moment, walang na-born again. Walang nakinig sa kanya, no? Ang nangyari, napahamak pa siya sa ginawa niya. Pero yung Diyos, hindi man po makita ng ibang tao yung effort niyo,
alam ng Diyos yung paghihirap natin, yung effort natin, and napiplease siya sa ginagawa natin kagaya ng nangyari kay Stephen. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tatayo at selyuhan po natin ng panalangin. Panginoon, Ama naming Diyos na nasa langit, Lord. Tunay nga, Panginoon, that we are victorious in Christ. There is triumph in Christ. Kasama kami, Panginoon, nananalo. Nagdidiwang, Panginoon, dahil yung Diyos na aming sinasamba, Lord God, we are under Him. Siya po ay nagtagumpay na. 2,000 years ago, Panginoon, siya ay nanalo na. Kaya ngayon, Panginoon, hindi kami lumalakad na defeated. No, hindi kami lumalakad na parang talunan, oppressed. Panginoon, ngayon, nabuksan ang aming isipan. Nagagawin namin ang mga bagay hindi para sa tao, kung hindi gusto namin i-please ang Panginoon. Lord, alam namin, nakikita nyo yung value namin. Nakikita nyo yung worth namin, Panginoon. Hindi namin nilalagay sa mga material na bagay, sa kasuotan namin, sa kagandahan namin, kagwapuhan namin, possession na meron kami, kaperahan na meron kami. Lord, wala doon yung value namin. Sa mata ninyo, Panginoon, we are valuable. We are enough. Kung minsan sa sariling bahay namin, sa sariling magulang, kapatid, nagkakaroon ng problema. Feeling nila hindi sapat yung mga effort namin, mga ginagawa namin. Kaya nararamdaman din namin, Panginoon, na parang kulang, parang wala kaming silbi, parang wala kaming value, Lord. Parang hindi nila kami napapansin. Pero, Panginoon, alam ko, nakikita mo, napilit namin pinaglalabanan yung mga bagay na to, Lord. Lalo na ngayon na naliwanagan kami na we are victorious in Christ. We are victorious, Lord God. Napagtagumpayan na. Kaya ngayon lumalakad kami ng bilang isang mananagumpay, Panginoon. We are conqueror. We are victor, not a victim, Panginoon. Hindi kami victim ng mga past mistakes namin. Hindi kami victim sa mga sinasabi ng iba. Lord, ang pumapasok sa aming isipan, Lord God, is kung ano yung sinabi mo sa amin. Kaya patuloy kaming lumalakad sa inyo, nagsisimba, nakikinig ng inyong salita, nagbabasa ng inyong salita, at patuloy nananalangin, Panginoon. Nang sa ganon, bigyan nyo kami ng sapat na wisdom, knowledge, revelation, Lord God, at tuluyang matransform ang aming pagkatao, Panginoon. At kagaya ng ginawa nyo sa Cross of Calvary, 2,000 years ago, Panginoon, napagtagumpayan nyo na ang lahat. Kailangan na lang namin gawin ang dapat gawin. Magdisiplina, mag-develop, gawin ang tama, Lord God. Hindi namin sukatin ang success sa isang bagay, Lord God, kung hindi sukatin namin ang success sa iba't ibang area ng aming mga buhay, hindi lang sa kaperahan, Panginoon. Sa aming relasyon sa Diyos, relasyon sa tao, ang pagtatransform ng aming sarili, ng aming kaisipan, Panginoon. At Lord, tunay nga, Panginoon, ang espiritu ng kahirapan, kabwisitan, napagtagumpayan nyo na, Lord God. Basbasan nyo po ang mga elemento na aming gagamitin, Lord God. Lahat ng elemento na ito, Lord God, ito ang nagsisimbolo sa inyong katawan na binayubay sa cross ng Kalbaryo. At ang saro na ito ang nagsisimbolo sa inyong dugo, Lord God, na dumaloy bilang kapatawaran ng aming kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Pamigay po natin.
eternity. Your grace shown to me gives me life, and now I see your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Through the cross I am forever yours. Your love poured on me with the oil of your spirit, the anointed, breaking fear. I'm alive, I am free, yes. Your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Through the cross I am forever yours. Yeah, this is a holy moment with you. I open my heart to all you wanna do. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and restored all I lost. Oh, this is a holy moment with you. I open my heart to all you wanna do. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and restored all I lost. Where you took all my shame and restored all I lost. Yeah, your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Through the cross I am forever yours. And this is a holy moment with you. I open my heart to all you wanna do. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and restored all I lost. Where you took all my shame and restored all I lost. Where you took all my shame, you restored all I lost. Lord, sa pagkain namin ng saro na ito, ng tinapay na ito, at sa pag-inom ng saro, Panginoon, naniniwala po kami. Naniniwala po kami, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord God, na ito, Panginoon, ay napagbayaran nyo na, Lord God. Kaya sabi nyo, alalahanin nyo, remember my covenant. And we remember your covenant in us, Panginoon, na kailanman, Lord God, hindi nawala, na pinagbayaran nyo na, Lord God. We are restored. Nagkaroon ng restoration ang aming kalusugan, ang aming pag-iisip, Panginoon. Ang kailangan lang namin gawin, Lord God, ay lakaran ito. Marami pong salamat, Lord God, dahil ikaw ay nagtagumpay, Panginoon. Marami pong salamat. Kainin po natin at inumin ang saro.
Let's pray. Lord, we apply the blood of Jesus sa aming mga buhay, sa aming mga trabaho, sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya, at sa lahat ng aming gagawin, Lord God. We are victorious in the mighty name of Jesus, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Are we blessed? Ay, mukhang hindi. Are you blessed? Sabihin po ba natin ulit, we are victorious. Amen. Amen. So ngayon po, darako po tayo sa ating tithes and offering. And ito lang po ay isang reminder, no? Baka nakakalimutan na natin with all humility, that in the Bible, no, tithes and offering, ito daw po yung acts of worship natin sa Panginoon. And generosity na tinuturo sa mga Christian believers, sa mga anak ng Lord, na lagi natin unahin ang Lord sa mga treasures natin, sa kaparehan po natin. At when we give, no, when we worship God, ang ibig sabihin po nito, that we rely on Him. Amen? And tithing po, ito po yung 10%, no, ng mga kinikita natin. Amen? Na nare-receive natin. 10% po. And yung offering, that's our additional gift, our generosity sa Panginoon. And tithing and offering, ito daw po yung way to show gratitude at yung pagtitiwala po natin kay Lord. And tithing reminds us that God is the source of everything we have. And tithing, no, encourage us in spiritual growth and generosity. And tithing help us to focus on eternal things over temporal things. And tithing help us to be more aware of the needs of others. Amen? Amen po. And tithing help us to develop a grateful heart and generous spirit. Amen po. No? Opo, minsan, yung mga tithes natin, no, pambibili mo na lang ng ulam, pambibili mo na lang ng kung ano, pero kailangan mo pa rin ibigay sa Panginoon dahil nasa Bible po yan. At ang sabi ng Lord, test me, try me. Amen. At bubuksan niya sa Malakay 3:10, bubuksan niya ang kalangitan at mag-o-overflow pa sa atin dahil hindi po nagpapatalo ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo po'y tumayo at ibigay ang ating mga ikapo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Our generous God. Our loving God, Panginoon. Lord, salamat po for giving us the ability to gain wealth, Panginoon. And we acknowledge, Panginoon, that everything we have, either it's treasure, talent, gift, mga pera, mga sahod, hallelujah, kalakasan, we acknowledge lahat po ay galing sa iyo. And here we are, Panginoon, your children. Binibigay po namin, binabalik po namin sa iyo, Panginoon, na may kagalakan sa puso, Panginoon. Hallelujah, ano man yung hawak, Panginoon, ng iyong mga anak. Panginoon, sa mga oras po na ito, ikaw na po ang balang magbalik, Panginoon, sa oras na pinagkaloob nila sa iyo, sa treasure, sa mga kaperahan, Panginoon, at sa pag-acknowledge nila, Panginoon, that everything, Panginoon, ay galing sa iyo, that either we eat or drink, we do it for the glory of God. Salamat, Ama. Ikaw po ang maitaas, mapurihan sa mga oras po nito. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Ayan, so yun, announcement po ulit. Every Sunday po, 2 p.m. pa din. No, meron po tayong 5 Sunday ngayon. Tapos sa 13 nga, merong mentoring sa Balanga, alauna kay Bishop Oriel.
Tapos 22, re-encounter ng mga leaders. April 12, life class party. No, yung ibang details to follow na lang kung sino ang may gusto sa life class, no, makapag-training. At meron din pong anniversary natin ulit, April 13. No, mag-invite po tayo para hindi naman po masayang yung event na i-rent natin, no? And mamaya po may konting pag-uusapan kami. Lulutuin para sa Usapang Adan. Every 7 p.m. pag-uusapan po namin after ditong church service. Amen. So magkaroon po ng konting meeting. So ano pa pong konting announcement? So yun lang po. Every day 5:30 a.m. Meron po tayong morning prayer. Sabado on-site dito po sa ating church. And tatayo po tayong lahat para po sa ating pangwakas na panalangin. Come on, let's pray. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan. Nawa, Panginoon, patuloy nga itong ma-absorb na amin, Lord God, tumimo sa aming isipan, tumimo sa aming puso at may apply namin hanggang sa aming paglabas. Protektahan niyo po ang inyong mga anak na ito, Lord God, na nagpagod, naglaan ng kanilang oras, nag-serve sa inyo, Panginoon, makauwi sila ng ligtas at ang dadatnan nilang bahay, Lord God, ay ligtas. Ganon din yung mga gawain na dapat nilang gawin, Panginoon, magawa nila. Bigyan nyo sila ng sapat na kapahingahan, Panginoon, mamaya sa kanilang pagtulog, Lord God. At tanggapin po natin ang pagpapala na galing sa Panginoon. And the Lord will bless you, and the Lord will make His face shine upon you, and the Lord will be gracious to you. And the Lord will bless your family, your works, your business, your studies. Sumayo po tayo, taglay ang kapayapaan sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, and everybody say, Amen. Awitan po ulit natin ang Diyos. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy, come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever
us His one and only Son to save us. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now is well of walking in freedom. For God so loved the world. Amen. Praise God. So bless yun, po. pwede lang na tayo kamustahan. No?